Mga kababayan, nasa kalagitnaan na po tayo ngayon ng linggo para mas maplano po ang ating mga natitirang aktibidad, lalo na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Ma'am Naomi, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Wala po tayong minomonitor o binabantay ang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto sa ating bansa ay yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nagdadala ng kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa Davao Region, Sorsogon, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ganoon din naman ang dinadala ng shear line dito sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Ibig sabihin, mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na provinces. Dahil naman sa easterlies, ito yung hangin na mainit galing sa Pacific Ocean, nagdadala rin ito ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Caraga Region, probinsya ng Aurora, Quezon at Camarines Norte. At dahil naman sa amihan, ito po yung ika-4, bali total of 4 atmospheric systems na nakaka-apekto sa atin. Yung amihan naman ay nagdadala ng malamig na hangin at ganoon din naman ang mga kaulapan, kaya posible yung mga pag-ambon o light rains, lalo na sa Batanes at Ilocos Norte. So, isa po yung ITCZ, shear line, easterlies at northeast monsoon or amihan. At yung natitirang bahagi naman ng Mindanao, ITCZ pa rin yung nakakaapekto, pero mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mindanao except dun sa mga binanggit natin kanina. At ganoon din naman sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Ilocos Region. Naapektuhan din ito ng northeast monsoon, pero yung mga chance ng pag-ulan ay mas mababa as compared dun sa binanggit natin kanina na mataas yung chance ng pag-ulan. So sa Batanes at Ilocos Norte yan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung hindi natin binanggit, mostly natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay bawas yung mga kaulapan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang nakakaapekto sa atin dito ay yung easterlies. Pero may mga cases din na yung easterlies, yung mga kaulapan niya na mostly nakakaapekto sa eastern part ng ating bansa, Southern Luzon and Visayas. Ganoon din naman sa northeastern part ng Mindanao, may mga clouds na umaabot din hanggang Metro Manila. At ito rin yung posibleng magdala ng mga pag-ulan through thunderstorm formation sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, although nananatili na mababa yung chance ng mga pag-ulan, nandun pa rin yung potential or posibilidad at itong mga clouds na ito ay panandalian lang naman yung mga magiging pag-ulan. Sa mga susunod na araw ay mas mababawasan pa yung lugar na naapektuhan ng ITCZ, pero yung northeast monsoon or amihan ay mas malaki pa yung lugar na maapektuhan sa northern Luzon. At sa mga susunod na araw din, wala tayong nakikita na anumang magde-develop na low pressure area o bagyo hanggang weekends. Pero by next week ay may nakikita tayo na posibilidad na mag-form ng circulation. Although ang nakikita lang natin dito, posibleng magkaroon ng low pressure area, pero andun pa rin yung potential. Yung potential na yon ay, by the way, ay nananatiling mababa. So, mababa lang yung chance na may mag-form, pero nandun yung chance. Para sa update natin patungkol sa mga dam information, ito po si John Manalo. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo.